Na-trade na si De'Aaron Fox sa San Antonio na may bago ng kaduo si Victor Wembanyama. Si Zach LaVine naman kasama ulit si DeMar DeRozan na napunta naman ng Sacramento Kings. So mostly ng mga bigating player na trade na bago yung deadline. Ang natitira na lang na big time player si Vucevic, Brandon Ingram, isama ko na si Butler. Si Ingram yung eligible sa designated max contract dahil na-trade siya habang nasa rookie contract pa lang. Yun nga lang si Ingram hindi niya makukuha yung max na 5 years kasi hindi siya nasama sa All-NBA team. Pero malaking kontrata pa rin ang nakaabang sa kanya. Ng 2016 off-season nang mapunta si Kevin Durant sa Golden State, nagkagulo din kasi nun na bakit siya pumunta sa isang championship team ang isa sa best player nun. Kaya gumawa ng bagong collective bargain agreement, ang designated veteran max contract o tinatawag nilang Kevin Durant rule para wala ng player ang sumunod kay KD. Ang natatandaan kong unang nabigyan ng ganong kontrata si Steph, Harden, John Wall, Westbrook. Alam ko kasama rin dito si Damian Lillard. Ito rin yung time na na-trade si DeMarcus Cousins sa Pelicans kasi hindi siya binigyan ng Supermax dahil hindi rin playoff team ang Sacramento noon, pero si DeMarcus nasa prime pa. Ang tanging player na nakatapos ng Supermax contract na hindi na trade ay si Steph. Possible lang sumunod doon si Giannis. Yung designated veteran max contract, binaypas kasi niya ang rule na mabigyan ng isang player ng 35% kahit hindi pa siya nakakapaglaro ng 10 taon sa NBA. Pinaikli niya yung playing years ng player sa isang team. Imbes kasing isang beses ka lang makakakuha ng 35% na max contract sa loob ng 5 taon, base yon sa average age na 30 years old dati, posible na makakakuha ang isang player ng 2 hanggang 3 beses. Ang best example dito si Jason Tatum at si Jaylen Brown, pero si Jason Tatum yung maikukumpare talaga dun. Pumasok siya sa NBA edad 19 years old. Nakakuha siya ng 30% max contract sa edad na 23 years old dahil yun sa Derrick Rose rule. Kung wala yung rule na to, ngayon pa lang makukuha ni Tatum yung 30% na $200 million, hindi 300 million dahil wala pa siyang 8 taon. Dahil ang requirements talaga doon 7 to 8 years para dun sa 30%. Naging All-NBA player si Tatum, naging eligible sa Supermax na 35%, $313 million sa edad na 26 years old. Matatapos yung kontrata ni Tatum sa edad na 31 years old na dati nung hindi pa lumilipat si Kevin Durant sa Golden State, makukuha lang to ng player kung naglaro siya ng 10 taon at nasa edad ng 29 or 30 years old. Kaya ang average na edad ng player dati sa NBA 30 years old. Kasi ito yung time na nakakakuha talaga ng 35% max contract yung player. Saka matagal din yung playing years nila kumpara ngayon. Pero dahil sa Kevin Durant rule na ang reason naman talaga kaya nilagay yun para hindi lumipat yung mga player na na-drop ng kanilang team. Kaso ayaw naman ng team na magbigay ng ganong kalaking kontrata. Hindi naman dahil sa ayaw nila, umikli masyado yung buffer ng process nila para sa mga players dahil magkakaroon na lang sila ng 7 to 8 years kumpara dati na at least 10 taon. So 2 players lang or superstar ang hindi pinapirma ng Supermax contract pero nanatili pa rin sa kanilang team. Si Giannis lang kasi yung nakapirma tapos hindi agad binigyan ng pangalawang Supermax. Nang 2021 nakapirma siya ng unang Supermax contract na dapat magkakaroon siya ngayon ng ikalawa. Kaso ang ginawa ng Bucks 3 taong kontrata na lang ang binigay kay Giannis pero nasa 35% salary cap pa rin yun per year. So actually yung kay Giannis hindi na maituturing na Supermax yun kasi nabawas na yung 1 taon na player option kasi nga pumirma siya ng extension na hindi pa tapos talaga yung kontrata niya. Ang player naman na merong Supermax contract na posible makapirma pa ng isa ay si Nikola Jokic. Pero mukhang gagawin din ng Denver Nuggets yung ginawa ng Bucks kay Giannis. Isang player na lang so far ang natitira na posible magkaroon ng biggest contract or Supermax contract na hindi siya ititrade ng kanyang team bago mangyari yon. Ito ay si Shai Gilgeous-Alexander na nasa prime pa lang kasi siya ngayon. Huwag lang mausog. Pwede kasing pumirma si SGA ng $300 million sa off-season. Pero pwede kasi siyang mag-intay pa ng 1 taon dahil pwede siya magkaroon ng 5 years max contract. $60 to $80 million per year ang pwede makuha doon ni SGA.
Pwede pa rin kasi makakuha si SGA kahit sa Clippers siya unang naglaro sa kanyang rookie season dahil ang rule hanggat na trade ka habang nasa rookie contract papasok pa rin yun sa Supermax. Dapat yun ang tinanggal sa Kevin Durant rule. Mas maagang makakapirma si SGA, may iwasan ng Thunder yung 5 years max contract dahil meron pang 2 taong matitira sa kanya. Yun kasi ang game changer doon. So hindi malabo sa sabaw ng puset na ma-trade din si SGA dahil baka ihawi ng Thunder yung puset. Syempre walang sabaw yun. Si Luka nga naihaw yung kontrata niya eh. Papasok pa doon si Jalen Williams na pwede makapirma ng Derrick Rose rule. Pero yung sa Thunder kasi meron silang sapat na buffer sa kanilang mga player. Ito pa yung kasamang mga player na posibleng ihawin yung kanilang mga kontrata kaya walang sabaw at hindi malahabo sa sabaw ng puset. Tulad ni Ja Morant, nagkakaroon na rin siya ng injury, 3 taon pa ang natitira sa kontrata niya, eligible na rin siya after 2 years mula ngayon. Nakapag nasama siya sa All-NBA team, posible din siya makakuha ng $375 million. Ganon din si Tyrese Haliburton na na-trade habang nasa rookie contract pa. Kaya pwede pa siya makakuha ng designated max contract after 4 years. Na mas malaki ang kontrata nun dahil lalong lalaki yung salary cap. Kasama dyan si Cade Cunningham ng Detroit, pati si Anthony Edwards. Hindi rin siya makakalusot dun. Pwedeng maihaw yung kanyang puset. 3 taon mula ngayon magkakaroon na rin ng eligibility si Edwards. Sa loob din ng 3 taon na yon, kailangan ni Edwards na ma-convert yung Minnesota sa isang contender na team. Nasa range yun ng $60 to $70 million per year or mas malaki pa ang pwedeng maging eligible dito kay Anthony Edwards kung sakali. Si Towns naging eligible sa designated veteran max contract kaso ang binigay sa kanya ng Minnesota 4 na taon lang, hindi yung max na 5. Yung mga players din na nabanggit ko kanina nasa low market team. Si Trae Young yung hindi pa sigurado. Mukhang pabor din sa Atlanta na lagi nai-snub ito si Trae Young dahil hindi siya nakakasama sa All-NBA team. Kaya papatak pa rin siya ng 30% sa next contract niya. Kaya pwedeng mag-intay ang Atlanta Hawks until off-season. Si LaMelo Ball hindi rin safe. Meron pa siyang 3 taon bago talaga makakuha ulit ng another contract. Kasi mukhang malabo din niyang maabot yung All-NBA selection dahil isang beses pa lang siya nakakalaro ng more than 60 games. Ito pa yung naging All-Star siya sa sophomore year niya. Injury prone na rin si LaMelo. Kung sino ang panalo sa trade sa pagitan ng San Antonio, Bulls at Sacramento, obviously na panalo doon San Antonio. Kahit pa makapasok sa playoffs yung Kings at yung Spurs hindi makapasok sa postseason, panalo pa rin ang Spurs doon sa long run dahil wala ng eligibility si De'Aaron Fox sa Supermax contract. Kahit umalis pa siya ng San Antonio, hindi masyadong nagalaw yung mga picks nila at ibang mga player. Isa pa doon, may buffer pa ang San Antonio na makakuha ng isang player bago yung trade deadline dahil meron pa sila doon pwedeng pamalit, mismong player at mga picks.